Hey, hey! Good morning! Cheers! Sa bigla pong tingin, kagila-gilalas ang pananaw o payo o sentido komon na matinong kandidato ang ating iluklok sa pwesto para guminhawa ang buhay nating mga Pilipino. Walang kaduda-duda. Suwaktong payo, ano po. May konti lang problema. Ang problema, hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng kakayahan na basahin kung ano ang laman ng puso't isipan ng mga kumakandidato. Maaring makikita natin magandang kanilang record, ang daming mga pogi o guwapa points, maraming mga proyekto kuno para sa mga mahihirap, pero ang katotohanan, ang magandang proyekto, gusto nilang papunduhan para may kurakotable funds, ano po. So wala ho tayong ganong kakayahan. At ang isa pa pinakamatindi, kapag nahulaan natin, pagpalagay na ito ang matinong kandidato, o talaga no ang matino, no ha? Wala pa rin garantiya Wala pa rin garantiya sapagkat may kasabihan nga baliw lang ang hindi nagbabago ng isipan. No? So walang garantiya na hindi siya matutukso yung matino sa harap ng hawak niyang sandamakmak na kurakotable funds. Lalo na kung maisip niya, abay, no limit ang heri ako, untouchable naman ako Diba? Hawak ko ang militar, hawak ko ang pulis, hawak ko ang NBI, at nadidiktahan ko ang mga hukom. Diba? Meron ka ng guns, gold, meron ka pang hukumang trial by palakasan. So wala tayong garantiya ganun Pero may garantiya na kahit na yung mga ungas pag naluklok sa pwesto sa gobyerno ay obligadong magpakatino. At yung dati ng matino ay wala po siyang pagkakataon na maging ungas. Pero bago lahat, mga luma ay dapat na nating palitan. Pahirit po muna ng suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Ano po? Mag-subscribe naman kayo, parang awa nyo na. Wala naman kayong iintinding babayaran dito, libre lang.
At kapag inyo pong pinasyalan at nakita ninyo na kapakipakinabang para sa tanan ng ating pong juror advocacy, abay pakilike naman po ninyo. At lalo na pakishare. Ano ho? Para mas marami po tayong maimumulat. Oho. Sa dalisay at kapakipakinabang, dalisay, dakila at kapakipakinabang para sa lahat na juror advocacy. Good morning din po sa ating mga partners in nation building. Si former Judge Norman Pamintuan, Chairman ng ating pong Philippine Trial by Jury Movement, General Renato P. Miranda, Romel Halyurina, si Gas Bingko, si Ace Digia, sino pa, si Ace Asilahado, at marami pang iba yan, ha? Sa Palawan, sina Supremo, Dato Supremo, sino pa ba ang naadyan sa Palawan? Yan mo, ililista ko pagdating ng panahon sa susunod. Pero lahat to ng miyembro at chapter presidents, no, mga 200 more or less chapters na po tayo nationwide, worldwide, no? Konting na patulog-tulog muna tayo. Pero hindi, ngayon pala umpisa na pala natin ng pagpapalaganap ng kaisipan na juror advocates candidates lamang po ang ating iluluklok. At syempre kasama na po riyan sa kumasa na sa hamon, maging juror advocate, si Colonel Gringo Honasan, si Colonel Ariel Quirobin, si Greco Belhica, si Congressman Flor Fulay Baguio. Right? And shout out din po kay Senior Associate Justice Mr. Justice Antonio Carpio. Isa po ito sa ating pong hinihikayat na maging standard bearer ng ating pong partido KKK 2.0 Demokratiko sa 2028. Shout out din kay former Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Ano po? Siya po ay ating pong nakumbinsi sa beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? At bago pa rin po ang lahat, atin lamang pong bigyan ng daan ito pong naunsyaming debate ala Plaza Miranda. Dapat ngayon po kanina umaga po ito eh. Ang kaso itong atin pong katunggali na si Luther Miñano, abay, ano kaya ito? Kakamutin natin ang likod niya o pamukpok natin sa kanya to? Bigla umatras. Diba? Last minute. Ang kanyang paduday, baka daw damputin kami. Madadamay pa siya. Sapagkat wala daw permit yung atin pong gagawing event sa Quezon City Memorial Circle. Hindi alam ng ungas. Freedom Park, no? Ang Quezon City Memorial Circle. Kaya pag nag-political rally kayo riyan, hindi nyo kailangan ang permit. Apo, siyempre kung gagamit ka ng facility, like yung stage, like yung mga pavilion doon, basketball court, ayun may certain fee po yun, no? Gagamit ka ng kuryente, may bayad po yun. Pero ang gagawin lang naman natin doon, para mag-umpukan lang tayo roon sa kakahuyan eh. Diba? Tapos magdebate na kung paano tuldukan ng korupsyon. Eh, malamang yung ungas, walang bala. Wala siyang pamamaraan bukod sa idol niya. Pamamaraan ng idol niya si Karma Digong. Itukhang ang mga kurakot. May natukhang ba siyang mga kurakot? Wala, di ba? Dapat una niyang tinukhang sarili niya. Ay mabuti ngayon, natukhang siya ng ICC. Pambirang pati. So pasensya na po kayo, ha? Itsapuera din po ito katulad ko. Pero patuga-tuga, tatakbong senador, ala namang ilalapag
nakagila-gilala sa kahindik-hindik para sa kapakanan at interes ng mga mamayan. Oh. Malaki lang talaga bunganga nito pero laman ang ulo. Wala nang laman ang ulo, abay, wala pang palabra di honor. Higit sa lahat, walang bayag. Walang yagbol sang hayop na to. Sinayang niya lang ang, mapapahiya pa ako dahil siyempre na-anunsyo ko na. Well anyways, pag usad ng panahon po, ay gaganapin din po natin riyan ang debate na yan, ala Plaza Miranda, sa mga public plaza po, kung kakayanin natin nationwide. Hindi po ba? Para yung boses naman natin mga Itzapuera, nating 99.9% Itzapuera ang madinig. Lahat naman tayo gustong tuldukan ng korupsyon, di ba? Ngayon, ang pamamaraan ng iba, iboto daw yung mga matitino. Ay, sinabi ko na nga di naman, wala namang garantiya pagka yung matitino, ibinoto mo na hindi siya mangungurakot din Pambihira pa kay Sapatis. So, meron po talagang garantiya. Ang garantiya para obligado magpakatino, halos lahat ng nakaupo sa pwesto, o hindi man lahat, sa gobyerno, ay ang hukumang hurado soberano. Ito, panigurado hindi nakukurap o hindi na sa sindikato. Kasi isa sa mga argumento nitong si Luther, puro bunganga, wala utak, kurakot daw ang mga Pilipino. May kultura ng korupsyon daw ang mga Pilipino. Hindi totoo po yan, Bakit o kanyo? Noon ang panahon, ang pre-Hispanic era sa Pilipinas, di pa tayo naging colony, Merong mga barter trade, kung nandito yung aking picture na ilabas ko ba ito? Let me see the look. Hindi ko nilabas. Anyway, malinaw naman nung araw, yung mga inchik, pag pumunta yan dito, dinadala lang nila yung kanilang mga kalakal. Iniiwanan nila sa dalampasigan. Pagkatapos yung pong ating mga ninuno, pupunta doon, mamimili na kung anong gusto nila at papalitan nila kung ano yung meron sila na pampalit doon. So pagbalik ng mga inchik, yung mga kalakal na wala na, pero yung mga produkto naman, naroon, nakapalit ng kanilang mga kalakal. At nung panahon, unang panahon, talaga namang relatively peaceful ang ating bansa. Sapagkat ang uso na noon ay hukumang hurado ng Council of Elders. Sapagkat batid ng ating mga ninuno, noon pa man, na kapag walang katarungan, walang kapayapaan. At pag walang kapayapaan, walang kaunlaran. At ang kapayapaan na yan, ang katarungan na yan, isa lang makapagdudulot niyan, hustisyang patas. At yun nga po yung trial by jury of the Council of Elders. Kailangan po nila panatilihin ng kapayapaan sapagkat lahat sila noon na may sukbit, na itak, kris, bolo, pinuti, may ilonggo. Siyempre kayo, magpapatayan sila. Diba? Pag walang katarungan. Diba? Ang bira pa sa mga patis ito. So, ang korupsyon ay matutuldukan kung may jury justice system po tayo. Diba? At yan pong political dynasty, kusa pong mamamatay yan. Pagka meron po tayong jury justice system, kasi hindi na po sila makapagnanakaw. Diba? Paano ba, kumbaga, nagiging namamayagpag itong mga political dynasties. Kasi yung pondo nila, kurakotable funds lahat yan. Pagkatapos, dahil hawak nila yung kabang bayan, sinusuhulan nila yung mga piskal,
At siyempre hawak din na yung mga pulis. Hindi naman po pwedeng kalabanin sila ng mga piskal dahil nakasalalay naman doon yung kanyang trabaho. At siyempre, yung mga political dynasties, konektado po yan sa Malacanang. Kaya nga kung sino mananalong Pangulo, lundagan agad sila. No, ha? Para mabigyan sila ng proteksyon ng nakaupong Pangulo. So, protektado sila sa ombudsman, kailangan silang sundin ng mga pulis at militar kahit na illegal na yung utos nila. Otherwise, yung mga pulis, piskal, ang mga militar, namimiligro ding matanggal sa pwesto. Mabuti kung tanggalin lang sa pwesto. Paano kung kakasuhan pa sila ng mga gawa-gawang kaso katulad ni Laila de Lima? Diba? Paano kung itukhang sila maging mga pamilya nila? Diba? Yan ang kalakaran eh. Diba? So, ito pong ating dapat isusulong mga kahit sa pera, ay ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. Now, sinasabi din ng ungas na si Luther, na bukod sa ibebenta ang boto, delikado din ang buhay ng mga juror. Pambirang patiso, dali mo na. Pagka po ikaw ay napiling juror, may instruction sa'yo na maging sa asawa mo, huwag mong sabihin kung ano ang kaso na iyong hinahawakan. Para maproteksyonan ka at maproteksyonan din yung pamilya mo. Mamaya nagyabang eh. Diba? Madali silang matutukoy, tutumbok. Opo. Pagkatapos, para mabigyan din sila ng proteksyon, meron po sila mga nakatoka sa kanila na mga secret agent. Madalas, pagpapunta sila sa korte, bibigyan sila ng instruction, na magkita tayo sa ganitong lugar, malapit lang sa inyo yan, pwede nyo lakarin, at pagdating doon, nag-aantay na yung Secret Service para dalhin siya sa korte. Habang siya ay naglalakad mula sa kanyang bahay, papunta doon sa rendezvous point, may nakasubaybay din at may nagmamatiyag din sa kanya na secret service. Para maproteksyonan siya at the same time para mabantayan kung merong lalapit sa kanya para kausapin siya tungkol sa kaso. Pag-uwi, gano'n na naman ang sistema. At kapag may nakalusot sa limbawa, kinausap siya tungkol sa kaso, hindi naman makikialam yung Secret Service kasi unang-una, medyo may kalayuan din naman siya, hindi niya man madidinig kung anong pinag-uusapan. Pero po yung juror ay merong obligasyon na isumbong yun sa judge. At syempre, pag sinumbong niya sa judge yun, pwedeng mag-second demotion yung Secret Service. Opo. Ito po yung mga pictures, so kinuha na namin, kinausap na niya yung juror. Diba? Sa kaso ni Trump, may isang juror o may kumausap sa isang juror. So, ganun nga nangyari. Yung kumausap sa kanya, dahil identified kaagad, dahil may nagmamatyag nga na Secret Service, pinatawag, inimbestigahan ng judge. At ang sabi niya, medyo napaniwalaan niya naman ang judge na hindi naman tungkol sa kaso ang pinag-usapan nila. Ganun pa man, nagpasya ang judge na alisin yung juror na yun kasi mukhang compromised na siya. At palitan ng alternate. May alternate po. Sa kaso ni Trump, 6 ang alternates po doon. So napalitan po yung isa. So, ganun po kaprotektado ang mga juror. At hindi din po sila obligado na ikwento kung ano ang nangyari doon sa kanilang deliberasyon, kung paano nila na-convict ang akusado. Hindi sila obligado. Pero, may karapatan din ng mga juror na ikwento kung gusto lang nila. Sa media, o kanino pa man. Pero ang maaari niya lang ikwento yung kanyang partisipasyon. Kung paano umasta
No, ha? Yung ibang mga kasama niya, bawal niya ikwento yun. Under pain of penalty. Ha? Sipin po ninyo, tandaan po natin, ha? Ang pinakawalang-wala na parusa ng isang juror, no, ha? Doon sa Amerika, sa kanilang sistema, ha? Kaso na ipapataw sa kanya, obstruction of justice. 20 anyos na pagkakulong po yun. Dito sa atin, ang obstruction of justice, 12 taon na pagkakakulong. So, diyan pa lang makikita mo na, deterrent po yan. No, ha? Sa mga jurors na gumawa ng kabulastugan at madali naman silang mabubuko. No, ha? Kapag nagdi-deliberate na po sila, balitaktakan na sila kung ano ba, guilty o innocente. Kanya-kanya po silang argumento, pabor o kontra. Kapag may isang juror na benta, madaling mahalata ng 11 niyang mga kasama. Po ba? Mapaghalata siya. Kasi pag sinabi niyang walang sapat na ebidensya, yung argumento na yan para i-convict, deklarang guilty ang akusado, malabo daw ebidensya ay sasabihin ng foreman doon sa bailiff, no? Bailiff! Nakatlok lang siya sa pinto. Nasa labas ng pinto yung bailiff, eh. Sabihin ng bailiff, ano po yun? Bailiff, pakikuha nga itong transcript o stenographic record, no, ha? Dito sa portion na ito. Kukunin yun. Balitaktakan na naman sila. Ayan na, nagdudumilat na yung katibayan, kung talagang may katibayan nga, na dapat siya i-convict dun sa punto pa lang na yun. Ganong katindi ang protection ng bawat juror. Kaya, kung mapapansin nyo, panood kayo ng trial by jury, kadalasan hindi pinakikita ang kanilang mga mukha. Pero kung medyo mga pelikula lang, kung actual na pagdinig, hindi pinakikita ang mga mukha ng mga jurors. Pero kung mga pelikula panunuorin nyo, nakikita yung mga mukha nila, pero juror number lang ang ID nilang nakasabit. Wala yung pangalan. Diba ba? Para protektahan ang mga juror. At isa pa, tayong mga Pilipino, patriotiko po tayo. Pagka ang pinag-usapan, kapakanan ng bayan, no, ha? Halos lahat tayo sumasang-ayon. Di po ba? Kaya pag sinorbi mo, kanino ka kampi? Sa US ba o sa China? Abay, halos 100% kampi sa US. Tayo mga Pilipino. Hindi po ba? At hindi rin totoo na bobotante po tayo. Ang totoo niyan, kumilikotong ang kumakamada ng ating pong mga boto. At muli, paalalahanan ko lang kayong mga teachers. Opo, may batas po. Yung teachers na magiging membro ng Board of Election Inspectors. 3 po yun sila. Isa ang chairman, yung isa naman ay full clerk, yung isa naman ay 3rd member. Ang batas po, Section 31 ng RA 9369, no, na ang titulo ay manner of counting. At malinaw na nakasado ng mandato ng mga BEIs. Babasahin ng chairman ang balota. Babasahin ang balota. Hindi makinang magbabasa, kundi yung chairman ng BEI. No, ha? Pagkatapos itatali ang boto, mga boto, nito pong poll clerk at ng 3rd member. Sa harap ng mga watchers at ng publiko. So hybrid election po, 2007 pa ang meron tayo. Ungas lang talaga itong COMELEC. Gusto nila ikalakal ang proseso ng halalan kaya ayaw nila sumunod sa batas. Pero namumuro na yung mga yan. Patapusin na natin ang halalan para hindi naman tayo magiging sanhi ng disruption. Impeachment at petition for mandamus.
napagbayarin po itong Kumilikotong. Oh. Dahil sa pagsalaula, pagpambababoy ng ating sacred right to suffrage. Oh. Yung boto po natin, sagrado po yun. Yung karapatan po natin tumakbo, sagrado po yun. Binababoy sinasalaula ng Kumilikotong. Mga hinayupa kayo, mga daputa kayo. Anyway. So yan po ha. Ang garantya, no, para maging matino ang mga ungas sa gobyerno at yung mga matitino na dati ay huwag maging ungas, ay yung pong kung tawagin ay checks and balances sa demokratikong gobyerno. No? Equal power. Three co-equal branches of government. May kanya-kanya po silang poder. Ito pong legislatura, gumawa ng kaukulang batas. Ito naman pong ang ehekutibo, ipatutupad ang batas. At ito pong hudikatura naman ay kikilatis kung yung bandilimbag na batas ay alinsunod sa saligang batas o hindi. At syempre, kapag may lumabag, ang hudikatura din ang husga kung guilty o inosente ang akusado. Hudikatura kung saan ito ay pugad nating mga mamayan, sovereign people bilang mga juror o hurado na humuhusga kung ang akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trading, killing, ay guilty o inosente. Alam niyo po, kung noon pang 1935, trial by jury na po ang uso sa ating hukuman, hindi po sana nakulong si Laila de Lima. At hindi po sana pinaslang sa NAIA si Ninoy Aquino. Si General Renato Miranda at General Danilo Lim, hindi rin dapat ito nakulong. Ano po? At wala po sana tayong milyong-milyong mga OFWs. At walang Pilipino na nakatira sa sementeryo. Kapiling ang mga patay. At wala din Pilipino na nakatira sa mga gilid ng creek. Nakalunos-lunos ang kalagayan. Sapagkat hindi po makukurakot ng sinumang kawatan sa buong pamahalaan ang pera nating mga mamamayan. Apo, dahil tayo po humuskay. Diba? Kung juror tayo, palakasan sa hukuman ay hindi na uso. Kung juror tayo, lahat ng mga kurakot sa buong gobyerno, mabilis pa sa alas 4 mabubuko at makakalabuso. Kung juror tayo, lahat tayong puwersa, 99.9% sa puwera, ligtas at mga milyonaryo. So, paano? Tara na. Juror people power revolution na. Nasa ating pong mga kamay, ang makamtan, ito pong ating matagal ng pangarap, lahing kayo manggi, makatarungan at makataong lipunan. Yung sagradong boto po natin, kahit iisa lamang po yan, pag pinagsama-sama, sandamakmak po yan. No? Di ba? Puwersa 99.9%, itsa puwera nga tayo eh. Iwawan-unwan natin yung Kumilikotong. At igiit natin sa kanila na sundin ang batas. Hindi na nila kailangan antayin pa yung Korte Suprema kasi malinaw naman ang prinsipyo ng batas. Di ba? Yung pong sinasabi na kapag ang letra at espiritu ng batas ay walang kaduda-duda, hindi mo na kailangan i-interpret pa yan. Ipatupad nyo na lang. Ay hindi naman ganun ka bobo at tanga yung mga taga-Comelec na hindi nila maintindihan ang nakapaloob sa Section 31 ng RA number 9369. Manual counting.
automated transmission. Well, yung manual counting, pwede naman din gawing automated yun. Di ba? Oh, gumamit sila, imbis na tally board, yung flat screen TV na malapad para kampante ang lahat ng watcher doon at ang publiko na tingnan. Ano, and then scanner na pwede na isama din doon sa scanner ang tallying application. Diba? Makikita mo antimano paglapag na isang balota o for President kay X. May running total. X, 1 vote. Sa susunod na naman, X pa rin, 2 votes. May running total. Sa senators, ganun din. At sa mga lokal na posisyon. Diba? Yan ang kwintas klaras na eleksyon. Kaya kayong mga kotong kayo, mga taga-komulikotong, huwag puro pangangwarta ang atupagin ninyo. Bayan naman. Sambay ng Pilipino naman. Interest naman ng pangkalahatan. Huwag interest yun lang palagi. Dapat lang juror tayo. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.